Mga bagay na dapat mo nang itigil para maibalik ang dating maganda niyong pagtitinginan ng partner mo. Una, dapat mo nang itigil ang pag-iisip ng mga negatibong bagay tungkol sa partner mo. Pangalawa, kalimutan mo na ang mga kasalanang nagawa ng partner mo kung pinagsisihan niya namang nagawa niya yun sa'yo. Pangatlo, itigil mo na ang pag-asam ng isang perpektong relasyon dahil isang pangarap lang yun. Dahil wala naman talagang perpektong relasyon. Pang-apat, itigil mo na ang pag-iisip ng kung ano-ano na hindi naman totoo. Dahil ang sobrang pag-iisip hindi rin makabubuti kung minsan. Huwag mong palakihin ang isang napakaliit na problema. Simple lang naman ang buhay kaya huwag masyadong mag-isip ng hindi maganda. Panglima, paninisi sa partner sa tuwing magagalit o mainit ang ulo. Madali lang naman kasing manisi subalit wala itong maibubungang mabuti. Masasaktan lang ang partner mo sa gagawin mo at magkikimkam siya ng sama ng loob sa'yo. Pang-anim, pagkukumpara ng relasyon niyo ng partner mo sa ibang magkarelasyon. Lalo na ngayong nauso ang social media, marami tayong nakikitang perpektong pamilya o mag-partner. Pero ang mga yun ay maaaring palabas lamang nila at yun lang ang gusto nilang ipakita. At hindi natin alam ang tunay na istorya ng buhay niya. Pang-pito, yung inuuna mo ang trabaho kaysa sa asawa o pamilya mo. At hindi maganda ito dahil kaga nila sa atensyon mo ang iyong trabaho kaya pakiramdam tuloy nila kailangan pa nilang makipag-agawan dito para makasama kanila. Pangwalo, yung mas pinagtutuunan mo ng pansin ang mga pagkukulang ng partner mo. Na kaya ka hindi lubusang nagiging masaya dahil para sa'yo kulang na kulang pa ang mga ginagawa niya. Pang-siyam, yung mas pinipili mong isekreto o sarilinin na lang ang isang bagay sa layuning maiwasan ang gulo sa pagitan ninyong dalawa ng partner mo. Nakarapatan naman niyang malaman yun sa gayon masolusyonan ang problema nyo. Pang-sampu, yung binabaliwala nyo ang isa't isa porke matagal na kayong nagsasama. Pang-11, yung wala ka ng panahon na alagaan ang sarili mo. Dahil hindi naman porke may asawa na at abala ka sa pagganap sa iyong mga tungkulin kakalimutan mo na ang sarili mo. Mag-ayos ka hindi para sa kahit na sino kundi para sa sarili mo mismo.